Mga kapatid ko kay Kristo, bago natin simulan ang sagradong sandaling ito ng panalangin, inaanyayahan ko kayo sa isang simpleng kilos, ngunit puno ng pananampalataya. Pindutin ang buton na like upang ang panalangin ito ay makaabot sa mas maraming puso na kailangang madama ang presensya ng Diyos. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo, isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, isang taong kailangang tandaan ngayon na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad ng panalangin na ito, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang bell upang araw-araw ay makarating ang salita ng Diyos sa iyong puso. Iwanan din ang iyong gawa ng pananampalataya sa mga komento at isulat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat nakasulat na salita ay isang binhi ng panalangin na inihaharap namin sa harap ng altar ng Panginoon. Ngayon, sama-sama nating pagnilayan ang liturhiya ng araw at mag-alay ng isang malalim na panalangin ng pasasalamat na kinikilala ang mga biyayang ibinuhos sa atin ng Panginoon. Ihanda ang iyong puso at sumama sa akin sa sandaling ito ng pananampalataya. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 9, mga talata 10-11. Isang pagbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Makinig, o mga hari, at unawain. Magturo, kayong mga pinuno ng mga dulo ng lupa. Bigyang pansin, ikaw na namumuno sa karamihan at ipinagmamalaki ang bilang ng iyong mga nasasakupan. Sapagkat ang kapangyarihan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon at ang soberanya ng kataas-taasan. Siya ang susuri sa iyong mga gawa at susuriin ang iyong mga intensyon. Bagamat ikaw ay nasa paglilingkod sa kaniyang kaharian, ikaw ay hindi humatol ng matuwid, ni sumunod sa kautusan, ni kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, bigla siyang babagsak sa iyo sa isang kakilakilabot na paraan dahil ang isang walang humpay na paghatol ay gagawin sa mga makapangyarihan. Ang maliit ay maaaring mapatawad dahil sa awa, ngunit ang makapangyarihan ay susuriin ng may kapangyarihan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi iiwas kaninuman o hahanga sa kadakilaan, sapagkat ang maliit at ang dakila, siya ang lumikha sa kanila at ang kanyang paglalaan ay pareho para sa lahat. Ngunit para sa mga makapangyarihan, ang paghatol ay magiging mahigpit. Sa inyo, sa makatuwid, mga pinuno, ang aking mga salita ay itinuturo upang kayo ay matuto ng karunungan at hindi matisod. Yaong mga matapat na tumutupad ng mga banal na bagay ay magiging matuwid. At ang mga natututo sa kanila ay makakahanap ng kanilang pagtatanggol. Kaya nga, taimtim na hangarin ang aking mga salita, ibigin ang mga ito at ikaw ay tuturuan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Bumangon ka, O Panginoon, hatulan mo ang lupa. Bumangon ka, O Panginoon, hatulan mo ang lupa. Gawin ng hustisya sa mga walang pagtatanggol at mga ulila. Patawarin ang mga dukha at ang mapagpakumbaba. Iligtas ang naapi, ang kapuspalad. Iligtas sila sa kamay ng mga mapangapi. Sinabitin ko, O mga hukom, kayo ay mga Diyos. Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasang Diyos. At gayon pa man, tulad ng mga tao ay mamamatay kayo, kayo ay babagsak tulad ng sinuman sa mga makapangyarihan. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 10. Kabanata 11 hanggang 19. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo na Panginoon. At pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay Lucas, luwalhati sa iyo, Panginoon. Nangyari na habang papunta si Jesus sa Jerusalem, siya ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. Nang siya ay papasok na sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumayo sila sa di kalayuan at sumigaw, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Nang makita niya sila, sinabi niya,
Humayo kayo at ipakita ang inyong sarili sa mga pari, at sa kanilang paglakad, sila ay nalinis. Ang isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay bumalik, na niluluwalhati ang Diyos sa malakas na tinig. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa kanya, at siya ay isang Samaritano. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang nalinis? Nasaan ang 9 na iba? Wala bang nasumpungang bumalik at magpuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka at yumaon ka. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Bastos ang ebanghelyo ng Panginoon. Nagpapuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ngayon, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na tingnang mabuti kung paano natin isinasagawa ang ating buhay. Noong unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ay direktang nagsasalita sa mga hari at pinuno. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang mensahe para sa bawat isa sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga responsibilidad. Ang ilang namamahala sa mga bansa. Ang iba ay namumuno sa mga pamilya, nag-aalaga ng mga tahanan, nagpapaaral sa mga bata, nagtatrabaho sa mga kumpanya, o naglilingkod sa mga komunidad. Lahat ng walang pagbubukod ay nakatanggap ng isang bagay mula sa mga kamay ng Panginoon. At isang araw tatanungin niya tayo, "Dis, anong ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa iyo?" Sinasabi ng pagbabasa, ang kapangyarihan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon at ang soberanya ng kataas-taasan. Nangangahulugan ito na walang tunay na atin. Ang lahat ay galing sa Diyos. At dahil ito ay galing sa Diyos, balang araw ito ay susuriin niya. Ang Panginoon ay hindi humahanga sa kadakilaan ng tao, sa mga titulo o sa mga anyo. Tinitingnan niya ang puso. At tinaasahan niya na ang bawat isa sa atin ay mamamahala ng may katarungan, may awa at may pagmamahal. Dangsal mo sa araw na ito ay malakas na nagsasaad ng katotohanan ito. Bumangon ka, Panginoon, hatulan mo ang lupa. Ito ay isang sigaw laban sa kawalan ng katarungan, laban sa kawalang interes. Bumangon ang Diyos sa pagtatanggol sa maliliit, mahina, nakalimutan, at tinatawag din niya tayong gawin din ito. Ang tunay na karunungan ay nakasalalay sa paggamit ng kapangyarihan at mga pagkakataong mayroon tayo, hindi para mangibabaw, ngunit upang maglingkod. At ang ebanghelyo ni Lucas ay nakumpleto ng maganda ang mensaheng ito. 10 kitongin nang lumapit kay Jesus at humingi ng awa. Lahat ay gumaling, ngunit isa lamang ang bumabalik upang magpasalamat. At ang isang ito, kakaiba, ay isang dayuhan. Pagkatapos ay nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang 9?" Ang tanong na ito mula kay Jesus ay umaalingaw-ngaw kahit ngayon. Ilang beses na tayong pinagaling, iniligtas, pinagpala ng Panginoon. At nagpatuloy lang tayo sa ating buhay nang hindi bumabalik upang magpasalamat. Bumalik ang lalaking Samaritana. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at niluwalhati ang Diyos. At sa kadahilanang iyon, hindi lamang kinumpirma ni Jesus ang kanyang pisikal na pagpapagaling, ngunit binigyan siya ng isang bagay na mas malaki. Sinabi niya, "Tumayo ka at humayo ka. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Pansinin ang pagkakaiba. Ang iba ay tumanggap ng pagpapagaling, ngunit ang nagbalik lamang ang nakatanggap ng kaligtasan. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit, ang pasasalamat ay ang dalisay na paraan upang makilala na ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Ngayon, inaanyayahan ka ng Panginoon na pagnilayan. Naging tapat ka ba sa maliliit na bagay? Napangasiwaan mo ba ng matalino ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? At higit sa lahat, bumalik ka ba para magpasalamat? Ang tunay na pananampalataya ay nahahayag sa mga simpleng kilos na ito. Sa katarungan sa harap ng iba, sa katapatan bago ang mga responsibilidad, at sa pasasalamat bago ang mga pagpapala.
Ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay hindi tungkol sa maraming nalalaman, ngunit tungkol sa pamumuhay ng may pagmamahal, pagpapakumbaba at pasasalamat. Lahat ng meron tayo ay regalo. Ang lahat ay biyaya. Ang asat and assumes ang lahat ay mula sa Diyos. Pagkatapos ng magandang pagbabasa at pagninilay ngayon na umantig sa aming mga puso, patahimikin natin ang ating mga kaluluwa at itaas ang ating espiritu sa langit, pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ibinuhos sa atin. Pumasok tayo sa panalangin ng may pananampalataya, pagpapakumbaba at pasasalamat. Binubuksan ang ating mga puso sa Kanya na nagbibigay sa atin ng lahat at na sa Kanyang walang katapusang kabutihan. Inaasahan lamang mula sa atin ang isang kilos ng pagmamahal at pagkilala sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinagmumulan ng lahat ng biyaya at perpektong regalo, ngayon inilalagay namin ang aming sarili sa iyo upang magpasalamat. Ilang beses na namin natanggap yung mga pagpapala at lumipat ng hindi ibinaling ang aming tingin sa langit. Ilang beses kaming inaalalayan ng iyong pag-ibig sa mahihirap na araw. At kami nagambala ay hindi nagsabi, "Salamat, Panginoon." Ngayon, nais naming maging katulad ng Samaritano sa Ebanghelyo, bumalik sa iyo, lumuhod sa iyong paanan at ipahayag ang iyong kabutihan. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa. Nasa iyo ang aming lakas, aming kagalingan at aming kaligtasan. Banal na Ama, kinikilala namin na kami ay biniyayaan ng mga kaloob na hindi namin karapat-dapat. Yang iyong awa ay itinaas kami nung kami ay nakadapa. Ang iyong kapatawaran ay naglinis sa amin, nang ang kasalanan ay nagpahiya sa amin. At pinatnubayan kami ng iyong makapangyarihang kamay nang hindi namin alam ang daan. Ngayon nais naming pagnilayan ang iyong mga kababalaghan at kilalanin. Kung wala kaming magagawa, ngunit sa iyo lahat ng bagay ay posible. Turuan mo kaming magpasalamat ng buong puso at hindi lamang ng aming mga labi. Panginoong Jesus, ilang beses na kaming sumigaw, "Maawa ka sa amin." At ikaw na may walang hanggang pag-ibig ay narinig mo kami. Pinagaling mo ang hindi nakikitang mga sugat, ibinalik mo ang aming pag-asa, at gayon paman napakaraming beses na hindi kami bumalik upang purihin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kawalan ng pasasalamat at sa pagmamadali namin sa iyong mga biyaya. Ngayon nais naming huminga sa iyong presensya at kilalanin, ikaw ang pinakadakilang regalo at ang iyong pag-ibig ang dahilan ng lahat ng aming kagalakan. Banal na Espiritu, hininga ng buhay at liwanag ng kaluluwa, dumating at manahan sa loob namin. Linisin ang aming mga puso mula sa mga anino ng kawalang interes. Gawin kaming sensitibo sa maliliit na palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pagsikat ng araw sa ating pang-araw-araw na pagkain, sa nakakaaliw na yakap sa kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Naway ang bawat tibok ng ating puso ay maging isang himno ng pasasalamat. Halika, Espiritu ng katotohanan, at i-renew sa amin ang kaloob ng patuloy na papuri. But Panginoon, gaano kadalas kaming nagreklamo tungkol sa mga pagsubok at nakakalimutang pagpalain kapara sa mga tagumpay, yung tinulungan ng aming tahanan, aming pamilya, aming trabaho, at aming pananampalataya. Kahit na sa pinakamadilim na gabi, hindi naalis ang iyong tingin sa amin. Kaya't pinagpapala ka namin dahil ikaw ay tapat at makatarungan sa lahat ng iyong mga gawa. Gawing papuri ang ating mga reklamo, ang ating mga alalahanin ay gawing tiwala, at ang aming mga luha sa mga patutuo ng iyong katapatan. Diyos ng pag-ibig, nais din naming magpasalamat sa iyo sa mga biyayang hindi namin nakikita. Gaano karaming mga pagpapalaya ang ibinigay mo sa amin
nang hindi namin nalalaman. Ilang beses mong iniwasan ang kasamaan, pinagaling ang mga sugat na hindi namin nakita, at binantayan ang aming mga hakbang sa katahimikan. Ngayon sa iyon sa salamat kami sa iyo. Dahil ikaw ay isang mapagbantay na ama, isang pastol na hindi natutulog, isang tapat na tagapag-alaga na pinoprotektahan ang iyong kawan ng may lambing. Walang nakaligtas sa iyong pangangalaga, at sa makatuwid ay sinasamba at dinadakila ka namin. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo kaming pagalingin sa lahat ng kawalan ng pasasalamat at pagkalimot. I-renew sa amin ang kagalakan ng mga taong kumikilala na ang lahat ay biyaya. Iligtas mo kami mula sa pagmamataas na nakakalimutan hanggang tagapagbigay at kumapit sa mga regalo. Nais namin, O Kristo, ng pusong dukha at mapagpasalamat, isang pusong kumikilala sa iyo sa bawat detalye ng buhay. Ipaalala sa amin tuwing umaga na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo. Ngayon, Panginoon, nais naming pasalamatan ka sa pananampalatayang nagpapanatili sa aming paglalakbay. Ilang beses nang nag-alinlangan ang aming tiwala at itinaas mo kami. Sa gitna ng pag-aalinlangan, iyong ipinanganak ang pag-asa. Sa gitna ng pagod, iyong binago ang aming lakas. Sa gitna ng sakit, inihayag mo ang iyong tahimik at tapat na presensya. Para sa lahat ng ito, pinagpapala ka namin at nais naming patuloy na magtiwala. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang iyong kalooban para sa amin kay Kristo Jesus. Panginoon ng buhay, nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga espiritual na kaloob at mga material na biyaya. Binigyan mo kami ng pagkain, tirahan, kalusugan, at higit sa lahat ang mahalagang regalo ng pananampalataya. Naway hindi kami magkulang sa pagkilala na ang lahat ay nagmumula sa iyong mga kamay. Pagpalain, Panginoon, ang aming tahanan at ang aming mga puso upang sila ay laging maging tahanan ng pasasalamat, kapayapaan at papuri. Turuan mo kaming mamuhay na hindi humihingi ng higit pa, ngunit mas mabuting magpasalamat. Ang Diyos na walang hanggan, sa gitna ng mga hamon at kawalan, turuan kaming magpasalamat din, sapagkat kahit sa sakit ay umiiral ang mapagtubos mong presensya, at kahit hindi namin maintindihan, ang kalooban mo ay laging pag-ibig. Bigyan mo kami ng biyaya na magtiwala kapag hindi namin nakikita, upang magpuri kapag ang lahat ay tila madilim, at manatiling matatag kapag ang ating mga puso ay nalulumbay, sapagkat alam namin na hindi kami pinababayaan ng iyong pag-ibig. Panginoon, maraming beses kaming humihingi ng mga pagpapagaling, mga himala at mga palatandaan, ngunit nakakalimutan namin na ang pinakadakilang himala ay ang presensya mo. Turuan mo kaming laging bumalik sa iyo, hindi lamang magtanong, ngunit ang ibigin ka, ang pagsamba sa iyo, at ang pagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay minamahal. Tulad ng Samaritano sa Ebanghelyo, nais naming bumagsak sa iyong paanan at ipahayag. Luwalhati sa iyo, Panginoon, sapagkat Ama ng kabutihan, nais din naming pasalamatan ang mga mahal namin. Para sa pamilyang ibinigay mo sa amin, para sa mga kaibigang kasama namin, para sa mga namamagitan at nangangalaga sa amin sa iyong pangalan. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya sa kanilang buhay, nagdadala ng mga salita ng pananampalataya, kilos ng pag-ibig at tapat na presensya. Naway tayo, nagkakaisa, ay bumuo ng isang pamayanan ng mga pusong nagpapasalamat. Panginoon, bigyan kami ng karunungan upang makilala ang iyong mga pagpapala sa simpleng mga detalye. Sa ngiti ng bata, sa simoy ng umaga, sa Eukaristya na nagpapalusog. Tulungan kaming maunawaan na ang pasasalamat ay ang pinakadalisay na panalangin, at na kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagbubukas ng espasyo para sa mga bagong biyaya. Naway ang ating buhay ay maging palaging awit ng papuri, at naway ang bawat paghinga ay salamat na binigkas ng may pananampalataya.
Panginoon naming Diyos. Sa iyong walang hanggang pag-ibig ay nananatili kami sa panalangin na kinikilala na ang aming buong kasaysayan ay isang patunay ng iyong katapatan. Kahit na hindi namin naunawaan ang iyong mga paraan, hindi mo kami pinabayaang mag-isa. Gayon, nais naming pasalamatan ka sa mga panahong naging sagot din ng iyong pananahimik at sa bawat pagsubok na humubog sa tunay na pananampalataya sa loob namin. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga gabi ng pagluha na naging bukang liwayway ng pag-asa at sa mga sandali na ang iyong kamay ay umalalay sa amin nang hindi namin namamalayan. Sa lahat ng bagay, Panginoon, pinupuri ka namin. Banal na Ama, bigyan mo kami ng kaloob na kilalanin ng iyong mga pagpapala hindi lamang sa mga dakilang tagumpay, ngunit gayon din sa maliliit na palatandaan ng pang-araw-araw na buhay. At kung saan ang presensya mo ay nakatago sa pagiging simple, naway matuto kaming makita ang iyong biyaya sa trabaho, sa pakikipagrelasyon, sa mga paghihirap na nagtuturo sa amin at nagpapabanal sa amin. Huwag hayaan na ang aming mga puso ay maging insensitive sa iyong kabutihang loob. Una, magpakumbaba tayo para marunong tayong magsabi ng salamat. Kahit mabigat ang krus at tila makitid ang landas. Panginoong Jesus, madalas kaming sumisigaw para sa nakikitang mga himala, ngunit nakakalimutan namin na ang pinakadakilang himala ay ang makasama mo at tumawag sa iyo na Panginoon. Ngayon nais naming pasalamatan ka para sa pananampalataya na nagpapahintulot sa amin na maniwala ng hindi nakikita upang umasa kahit na tila nawala ang lahat at lumakad na ginagabayan lamang ng iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil kahit kami ay hindi tapat, nananatili kang tapat. At ang iyong pag-ibig ay hindi nagsasawang magsimula ng panibago sa amin. Banal na Espiritu, matamis na panauhin ng kaluluwa, nais naming magpasalamat sa iyong tahimik na presensya. Ikaw ang umaliw sa panahon ng sakit, na nagbibigay inspirasyon sa mga salita ng pagpapatawad, na muling nagpapasigla sa ating mga espiritu kapag ang lahat sa atin ay tila pagod. Halina't i-renew sa amin ang kaloob ng pasasalamat upang hindi namin makalimutang purihin ka sa lahat ng pagkakataon. Naway maging buhay na templo ang ating mga puso, kung saan ang himnong pagpalain ka, Panginoon, patuloy na umaalingaw-ngaw. Diyos ng awa, ngayon ay nais din naming magpasalamat sa iyong mga hindi, para sa mga pintuan na hindi nagbukas, para sa mga landas na hindi mo kami hinayaang sundin, sapagkat alam namin na ang bawat isa sa iyong hindi ay isang pagpapahayag ng isang pag-ibig na nagpoprotekta sa amin mula sa isang bagay na hindi namin maintindihan. Ilang beses, Panginoon, pagkatapos lamang namin napagtanto na ang iyong plano ay mas mabuti. Sa makatuwid, nagpapasalamat kami sa iyo kahit na sa mga pag-urong, dahil alam namin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo kaming pagalingin sa pagiging makasarili na naghahanap lamang, ngunit hindi nagpapasalamat. Bigyan kami ng mapagbigay na puso na may kakayahang kilalanin ang iyong gawa sa bawat hakbang ng paglalakbay. Palayain mo kami sa kawalan ng pasasalamat na bumubura sa alaala ng iyong mga gawa. Nais naming laging tandaan na walang kami ay nagmula sa aming sariling lakas, ngunit mula sa iyong mabait na kamay na nagbibigay ng lahat ng bagay. Turuan kaming mamuhay ng may mapayapang pasasalamat kahit sa mahihirap na panahon. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyong salita na gumagabay at nagbibigay liwanag sa amin. Ito ay isang lampara sa ating mga paa at isang liwanag sa ating landas. Ang bawat taludtod ay hininga ng iyong espiritu na nagtutuwid, umaaliw at nagpapatibay. Salamat, Panginoon, sa pakikipag-usap sa amin araw-araw sa pamamagitan ng banal na kasulatan, panalangin, liturhiya at katahimikan.
Naway hindi kami tumigil sa pakikinig sa iyo, sapagkat sa iyong tinig ay nasusumpungan namin ng buhay. Panginoong Jesus, ilang beses ka nang naging mabuting Samaritano na nagpagaling ng mga sugat ng aming mga kaluluwa. Natagpuan mo kaming bumagsak at magiliw kaming binuhat. Nagpapasalamat kami sa iyo sa bawat kilos ng iyong mapagtubos na pag-ibig. Para sa krus, para sa kapatawaran, para sa Eukaristya na nagpapalusog sa atin. Naway hindi kami magkukulang ng pusong bumaling sa iyo upang magpasalamat, dahil ang bawat komunyon ay isang himala at ang bawat misa ay hindi masusukat na biyaya. Panginoon, nais naming magpasalamat sa iyong pang-araw-araw na paglalaan. Kahit simple lang ang mesa, ang tinapay ay regalo mo. Kahit na mahirap ang pera, ang kaunti ay nagiging sapat dahil pinarami mo ang ibinabahagi ng pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinayaang magkulang sa mga mahahalagang bagay. Ikaw ang pastol na gumagabay sa amin at ang ama na hindi pinababayaan ang kanyang mga anak. Amang walang hanggan, nagpapasalamat kami sa mga taong inilagay mo sa aming landas. Ang bawat pagkikita ay bahagi ng iyong plano ng pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa mga tumulong sa amin na umunlad, para sa mga nagpapatawad sa atin, para sa mga nagdarasal para sa atin ng palihim, at kahit sa mga humahamon at nanakit sa atin. Sapagkat sa pamamagitan nila, natututo tayong magmahal ng may higit na kadalisayan at pagpapakumbaba. Parte 6 Final. Panginoon, biniyayaan mo kami ng mga regalo at talento. Huwag hayaang itago lamang natin ang mga ito para sa ating sarili, ngunit ilagay natin sila sa paglilingkod sa iyong kaharian. Naway maging buhay na pagpapahayag ng pasasalamat ang ating boses, oras at gawain. Para sa mga tunay na nagpapasalamat sa iyo, maglingkod ng may kagalakan. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig at mga saksi ng iyong ebanghelyo. Tapat na Diyos, nais naming pasalamatan ka sa bawat sagot na panalangin. At para din sa mga naghihintay pa ng tugon, nagtitiwala kami sa iyong panahon na perpekto. Alam namin na habang naghihintay kami, tahimik kang nagtatrabaho. Palakasin mo sa amin ang pagtitiis ng mga banal upang matuto tayong magpasalamat bago pa man makitang nangyari ang milagro. Panginoon, maraming beses na lang namin tinitingnan kung ano ang kulang sa amin at kalimutang tingnan kung magkano na ang natanggap natin. Ngayon gusto naming baguhin ito kung aming titingnan at kikilalanin ang kasaganaan ng iyong biyaya. Kahit sa gitna ng mga pakikibaka, kami ay napapaligiran ng iyong pag-ibig. Naway ang pasasalamat ang maging lente kung saan nakikita natin ang buhay at papuri ang patuloy na halimuyak na lumalabas sa ating mga labi. Jesus, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, nagpapasalamat kami sa kaloob ng kaligtasan. Namatay ka para sa amin at dinalisay kami ng iyong dugo. Wala nang hihigit pang pagpapala kaysa ang mabuhay ng nakipagkasundo sa iyo. Turuan kaming pahalagahan ng regalong ito ng may dalisay at mapagpasalamat na puso, nabubuhay sa bawat araw bilang tugon sa iyong pagmamahal. At ngayon, Panginoon, tinatapos namin ang bahaging ito ng panalangin sa matinding pasasalamat. Alam namin na kung kami ay umabot sa ganito, ito ay dahil ang iyong biyaya ang nagpapanatili sa amin. Nais naming maging mula ngayon mga bata na laging bumabalik, tulad ng Samaritano na nakilala ang banal na kamay na nagpagaling sa kanya. Tanggapin ang aming papuri, aming pananampalataya at aming pasasalamat. Dahil ang lahat ay sa iyo, ang lahat ay nagmumula sa iyo, at ang lahat ay bumabalik sa iyo. Amen. Mga kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, kung sa pamamagitan nito ay nakausap kayo ng banal na Espiritu, na nag-anyaya sa inyo na kilalanin ang mga pagpapalang ibinuhos ng Panginoon sa inyong buhay,
Hinihiling ko sa inyo ngayon ng isang munting kilos ng pananampalataya at pagmamahal. Pindutin ang like button. Ang simpleng gawaing ito ay tumutulong upang may kalat ang mensaheng ito ng pag-asa at pasasalamat upang mas marami pang tao ang maabot ng biyaya at madama ang pag-ibig ng Diyos. Ibahagi rin ang panalangin ito. Ipadala ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan o sa isang grupo kung saan may mga pusong kailangang paalalahanan na magpasalamat sa Panginoon. Minsan, isang simpleng pagbabahagi lamang ang nagbabago ng buhay ng isang tao. At kung nais mong magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananampalataya kasama namin, mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell. Sa tuwing maglalathala kami ng bagong panalangin, maabisuhan ka upang muling tumigil sandali, manalangin at mapalakas ang iyong espiritu. Ang channel na ito ay isang espiritual na tolda, isang kanlungan ng mga kaluluwang uhaw sa kapayapaan, pag-asa at presensya ng Diyos. Dito, bawat salita ay inihahasik ng pagmamahal at bawat panalangin ay ginawa para sa iyo at sa lahat ng nangangailangan ng banal na ugnayan. Iwanan din ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Kami ay nagbabasa, nagdarasal at namamagitan para sa bawat isa. Ang iyong kahilingan ay hindi malilimutan sa harap ng Diyos. At kung nais mong mag-iwan ng pampublikong gawa ng pananampalataya, isulat sa mga komento. Panginoon, ngayon ay nagbabalik ako upang magpasalamat sa iyong mga pagpapala. Naway ito ang maging pahayag ng iyong pasasalamat at pagtitiwala, sapagkat nakikita ng Panginoon ang pusong marunong magpasalamat at lalo niyang pinararami ang pagpapala sa mga taong kumikilala sa kanyang kabutihan. Huwag kalimutan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang bumalik kay Jesus, hindi lamang upang humingi, kundi upang magpasalamat. At sino mang marunong magpasalamat ay nagbubukas ng daan para sa mas malalaking himala. Tayo ay natipon at lagi tayong titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.